Ako si Abby. Gusto ko lang po ibahagi yung karanasan ko sa probinsya. Boss Dave, itong karanasan ko na ito ay hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Maniniwala ba kayo na nakakita ko ng isang aswang na nakadungaw sa bintana? Hindi naman ganun kahaba yung kwento ko kasi nagising lang naman ako ng mga panahon na yon. Pinanganak talaga si mamang may third eye. Nangyari itong kwento ko 2013. Buntis si mama nun. Bigla niya akong inaya umuwi daw kami sa probinsya. Sabi daw kasi ng bantay niya, hindi daw magiging maganda kung dito siya magbubuntis sa bahay namin. Bago niya ako sabihan, nag-usap na pala sila ni Papa na uuwi nga daw muna kami ng probinsya. Hindi na nakatanggi si Papa nun. Kasi pag may mga ganyang mga bagay, imbis na pagtalunan nila, mapayag na lang si Papa. Gawa nga ng paniniwala ni Mama. Tsaka, hindi ko din pala nabanggit kanina. Manghihilot pala si Lolo sa probinsya namin. Bali doon po balak umuwi ni Mama. Si Papa naman kasi, hindi makakasama sa amin. Dahil nandito yung trabaho niya sa Maynila. Sa Romblon pala ang probinsya namin, Boss Dave. Paminsan-minsan, dumadalaw si Papa pag nakakapag-leave siya sa trabaho. Kabuuan na ni Mama nun. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Kasi si Lolo, sigaw ng sigaw at nagmumura. Pumanda ka sa akin bukas. Alam ko kung sino ka. Susugurin kita sa bahay niyo. Pero, kakaiba itong nilalang na ito, Boss Dave. Kasi kahit pinagmumura na at binantaan na ni Lolo, ay hindi pa rin ito tumitigil sa pag-aligid. Kasi madalas na napapakinggan ko sa ibang kwento, pag namura na at napagbantaan, usa nang nawawala yung nagpaparamdam. Tinanong ko si Mama, bakit nagagalit si Lolo? Tsaka sinong kausap niya? Sabi ni Mama nun, wag daw ako maingay, pabayaan ko lang daw si Lolo. Nung nawala na yung mga yabag, tumigil na din si Lolo sa pagsigaw. Akala ko tapos na. Maya-maya, biglang kumalabog yung bandang likod. Madalas kasi sa mga bahay sa probinsya, may pinto sa likod. Di pinuntahan ni Lolo. Siguro punong-puno na si Lolo kaya nilabas niya na dun sa likod bahay. Tapos dun naman siya sumigaw at winasiwas yung kinuha niyang itak sa likod ng pinto. Habang nandun kami ni Mama sa loob ng bahay, bigla akong narinig na parang nagbubukas ng bintana. Yung bintana po na jealousy. Yung tunog na unti-unting binubuksan. Paglingon ko, may nakita akong nilalang na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Habang tinatype ko ito, naaalala ko na naman yung mukha na yun. Maitim yung mukha na may mahabang buhok na sabog. Tapos yung mata, nanlilisik na namumula. Tapos may mahabang pangil. Tapos, naglalaway pa ito. Yung kamay naman niya, may mahaba at maiitim at matutulis na kuko. Titig na titig siya sa tiyan ni Mama. Tapos bigla ako napasigaw nun. At biglang tumakbo si Lolo papasok ng bahay. Tinuro ko yung nilalang. Nakita ni Lolo yung tinuro ko. Bigla niya sinigawan at sinugod. At may sinigaw siya na pangalan. Pero hindi ko nababanggitin yung pangalan na sinigaw niya. Pangalan kasi nung aswang na pinaghihinalaan niya yun. Kaso biglang tumalon ng napakataas yung nilalang. Papunta sa mapunong lugar sa likod bahay. Maya-maya, napahawak si Mama sa tiyan niya. At nakaramdam ng sakit. Sabi niya, parang manganganak na daw siya. Hindi naman na nagparamdam yung aswang. Simula nung tumalon ito papunta sa likod bahay at inasikaso na siya ni Lolo. Si Lolo na din na nagpaanak kay Mama kasi may karanasan naman na si Lolo sa pagpapaanak dahil manghihilot siya. Naumagahan, nung napaanak na ni Lolo si Mama, sinabihan niya ako na
Tawagan ko daw si Papa at papuntahin dito sa probinsya. Nabanggit din ni Lolo na kaya daw ganun yung aswang na yun. Kasi alam nito na manganganak na si Mama kinaumagahan. Nung pinuntahan naman ni Lolo yung bahay ng pinaghihinalaan niyang aswang, ay nakasarado na ito at nakakandado na tila ba parang umalis na ito doon. Umuwi kami buong pamilya sa probinsya kasi may reunion sa side nila Papa. Ako nga pala si Mac. Alam nyo naman pag reunion sa probinsya, sobrang dami talaga doon na doon mo lang makikilala. Lahat ng kamag-anak mo na first time mo palang makikita sa tanang buhay mo. Dahil galing kaming Maynila at walang matutulugan sa bahay nila Lolo, yung ibang pinsan at mga tito namin nandun na. Nauna kasi silang dumating sa amin galing Maynila. Balak na lang sana nila Mama at Papa na mag-rent sa resort na malapit lang din naman sa bahay ni Lolo. Kasi halos tabing dagat lang naman po yung bahay ng Lolo ko. Kaya may mga resort na malapit. Nung papunta na kami ng resort, biglang tinawag kami ni Lolo. "Anak, doon na lang kayo tumuloy sa bahay ng tiyahin mo. Total, wala namang tao doon. Para hindi na din kayo gumastos." Yung bahay na po yun ay dating bahay ng tiyahin ni Papa na kapatid ni Lolo. Pero kamamatay lang po nun. Bali yung caretaker lang po yung tao sa bahay na yun. Dahil yung nag-iisang anak ng tiyahin ni Papa nasa ibang bansa na nakatira. Naisip din ni Papa na para hindi na kami mapagastos, pumayag na din siya. Bali nung gabi, patulog na kami. Siguro bandang 7 PM na nun. Alam nyo naman sa probinsya, halos karamihan ng tao pag ganyang oras tulog na. Nasa iisang kwarto lang kami. Bali yung nasa kama, si Mama at Papa, katabi yung bunso namin, at kami naman ng kapatid ko. Nasa sahig lang, naglatag lang kami. Lumipas yung ilang mga oras. Nakatulog na silang lahat. At ako na lang yung gising. Kasi hindi ako makatulog. Siyempre laking Maynila. Bandang 11 PM, may bumagsak sa bubong namin. Ang lakas. Alam niyo po yung parang sinasadya batuhin. Pero binaliwala ko lang po. Kasi iniisip ko baka mangga lang yun. May katabi kasing punong mangga yung bahay ng tiyahin ni Papa. Siguro lumipas yung ilang mga minuto, may bumagsak na naman sa bubong. Sir Dave, sobrang lakas talaga. Sinasadya na ata. Pero yung mga kasama ko sa bahay, tulog na tulog. Hindi man lang nagising. Medyo kinabahan na ako. Kasi probinsya, 'di ba? Tapos layo-layo pa yung bahay. Nagtalokbong ako ng kumot. Kaso yung kumot, paiksi. Alam mo yun, Sir Dave, pag nakatalokbong ka, lampas yung paa mo. Pag nakumutan mo naman yung paa mo, labas naman yung ulo mo. Kaya no choice, binaliko ko na lang yung katawan ko para magkasya sa kumot. Maya-maya, may narinig akong nagbubuhos ng tubig sa CR. Hindi ko pala nabanggit kanina. Yung kwarto kung nasan kami, wala siyang pinto. Tapos sa kabilang side niya, yung CR na agad. Kaya maririnig kung may tao sa CR. Yun na nga, may nagbubuhos ng tubig sa CR. Iniisip ko kung sino yun. Kompleto naman kami sa kwarto. Wala din naman yung caretaker. Kasi umalis siya nung umaga, bago kami tumuloy sa bahay. Bali nagising si Papa, sabay ng pagtigil ng pagbuhos ng tubig. "Ba't gising ka pa? Anong oras na?" Hindi kasi ako makatulog. At biglang bumangon si Papa para mag-CR. Pagbalik niya, humiga na ulit siya. At natulog na ulit. Nakaidlip na din ako. Makalipas ang ilang mga oras, nagising ako. Tinignan ko yung cellphone ko. Saktong 3:00 na ng madaling araw. May narinig ulit akong nagbuhos ng tubig.
parang naliligo. Nagtaka na naman ako. Sinong maliligo ng ganong oras? Tuloy-tuloy talaga yung buhos ng tubig. Tinignan ko si Papa, tulog na tulog. Kumpleto kami sa kwarto. Nagtataka na talaga ako, kanina pa yung buhos ng tubig na yan. Bago ako matulog, may nagbubuhos na. Tapos pagising ko, may nagbubuhos pa rin. Kaya pinilit ko na lang uli matulog. Kasi di naman ako makabangon para tignan. Kasi nga, natatakot ako. Hindi ko na malaya nakatulog na ako. Inaumagahan, pagising ko, wala na akong katabi. Wala na sila. Putya, naisip ko yung nangyari nung gabi. Bumangon agad ako. Sabay labas, walang lingon-lingon. Tumakbo talaga ako kahit kagigising ko lang nun. Pumunta ako kay Lolo. Kasi alam ko, nandun silang lahat. Pagdating ko dun, ang biglang nagsalita si Papa. Nauna na kami dito kay Lolo mo. Kasi ang sarap ng tulog mo kanina. Hindi ka na namin ginising. Binanggit ko kay Lolo yung nangyari sa akin nung gabi. Nakikinig lang sila Papa. Sabi ko, wala kayong narinig kagabi? Na parang bumagsak ng 2 beses sa bubong? Ang lakas-lakas kaya? Sabi nila, wala naman daw. Tapos nabanggit ko din yung sa CR. Tapos bigla lang tumawa si Lolo. Ano ka ba, apo? Welcome ka lang ng lola mo. Sir Dave, ako nga pala si Mel. Itong pangyayari na naranasan namin sa probinsya ang ikikwento ko. Bale may company outing kami nito sa Quezon. Nag-set up na agad kami para sa gaganapin naming party. Wala namang kababalaghan nangyari sa amin nung mismong party. Bali nung nag-iinuman na kami nung gabi, doon na namin naranasan yung hindi namin inaasahan. Lasing na yung iba naming kasama sa inuman at nakatulog na. 3 na lang kaming medyo matino pa ang pag-iisip at hindi pa masyadong lasing. Biglang nag-aya yung isa naming katrabaho na si Josh na magparis daw kami para makahigop ng sabaw. Masakit daw kasi yung ulo niya. Bali inaya na din namin yung isa naming katrabaho na si Kuya Ram kasi siya yung marunong mag-drive sa amin. Dahil wala namang nagtitinda ng pares sa malapit, naisipan naming pumunta ng bayan. Habang nasa biyahe kami, napadaan kami sa isang kalsada na walang kabahay-bahay, na puro puno lang yun nasa paligid. As in, wala talagang kabahay-bahay. Biglang nagulat na lang kami ni Josh sa pagpreno ni Kuya Ram ng sasakyan. Halos sumampas ako sa unahan sa sobrang lakas ng preno niya. Kuya, anong nangyari? May kunay ako kasing biglang tumawid. At lumabas si Kuya para tignan yung harapan ng sasakyan kung nabangga niya ba yung kuneho. Pero pagbalik niya, sabi niya sa akin, wala naman daw. Tapos may narinig kami sa likod na nagsasalita. Paglingon namin, si Josh nakatulala sa bintana. Tapos may matandang babae na kumakausap sa kanya. Balot na balot yung matanda. Parang nasa 80 plus na ata yun. Nakita talaga namin, matanda talaga. Nakabalabal. Ang pinagtataka lang namin, saan galing yung matanda? Eh wala namang kabahay-bahay doon. Tsaka puro puno lang talaga. Tinawag namin yung matanda, pero di kami pinapansin. Kay Josh lang siya nakatitig at nagsasalita ng hindi namin maintindihan. Parang Latin ata yung sinasabi niya. Medyo nakaramdam na kami ng takot kasi saan galing yung matanda at nagsasalita ng di namin maintindihan. Tapos nakatitig lang siya kay Josh. Walang sabi-sabi, biglang pinatakbo ni Kuya Ram yung sasakyan ng mabilis. Wala na siyang pakialam kung anong nangyari sa matanda. Basta makalayo lang daw kami doon. Tawagin niyo na lang po akong Mon. Sir Dave,
Gusto ko lang po ikwento yung karanasan naming lahat nung lamay ng lola ko sa probinsya. Bali, laking Maynila po talaga kami. Umuwi lang kami ng probinsya dahil namatay nga yung lola ko. Bali, huling gabi na ni lola nun, habang kaming buong pamilya ay nagkukwentuhan, biglang lumabas si tita. Kapatid po siya ni papa na babae. Luto na daw yung ulam. Kumain na daw kaming lahat. Bali, pumasok na kami sa bahay. Kasi sa tapat kami ng bahay nakatambay lahat magkakamag-anak. Biglang nagtaka yung tita namin. Nasa na daw yung anak niya. 15 years old lang po si Luke. Makulit na bata. Alam niyo yung batang mahirap sawayin? Na ubos na yung laway mo, di pa rin tumitigil sa kakulitan. Pinahanap siya sa amin ni tita kasi kakain na nga daw. Eh di, hinanap namin ang ibang pinsan ko. Pero di namin makita. Medyo kinabahan na si tita kasi hindi naman kami laking probinsya. Tumulong na din sila papa maghanap nun. Yung iba na iwan lang sa bahay. Bawal kasing iwan yung kabaong nang walang kasama. Sinabi ng isang tito ko na baka nasa taas ng puno. Sir Dave, may treehouse kasi sila sa tapat ng bahay nila lola. Bali punong mangga siya na nilagyan ng pinsan ko ng kubo sa taas. Nagsuggest si papa na siya na daw po ang aakyat. Nagdala siya ng flashlight pero wala naman daw po doon. Umakyat din po ako pero wala talaga siya doon. Pati ibang naglalamay, nalaman na din na nawawala yung pinsan namin. Biglang sa isang gilid may nagsalitang matanda. Nakaitim. Sabi niya, "Nasa punong mangga, tignan niyo ulit." Nagtinginan kami ni papa. Sabi pa nga ni papa, "Tinignan ko na po doon, Nay. Wala talaga." Sabi nung matanda, "Tignan mo ulit." Bumalik uli si papa para tignan ulit. Tapos paglabas niya ng treehouse, buhat niya na yung pinsan ko. Nagpaalalay lang siya pababa kasi tulog na tulog daw. Pagbaba ni papa, sabi niya, "Tinignan ko na yun dun. Kung saan ko siya nakita. Pero wala siya roon." Sumang-ayon din ako kasi kahit ako, pagtingin ko dun, wala din naman siya kasi umakyat din ako. Pero ang mas nakapagtataka, sino yung matanda na nakaitim na nagsabi na nasa puno si Luke? Pagtingin namin kung saan nakaupo yung matanda, ay wala na ito doon.